Hello guys, gandang hapon sa inyo. Welcome back sa aking channel guys, Jan's Eds TV. For today's video guys, may gagawin na naman ako na bagong DIY amplifier. May nagpagawa sa atin ito guys, taga ano lang guys, kaibigan lang natin, taga ibang municipality guys ba. So ang gusto niya sa ampli niya guys, lalagyan daw ng may bluetooth daw siya guys, tapos may input para pag nakabili siya ng guys, DVD player, pwede niya ma-connect dito sa ating gagawin na ampli. So sabayan niyo ako guys. So ito ngayon yung sinasabi ko sa inyo guys na DIY amplifier natin na gagawin. So ito yung ginamit ko na guys, kaha aluminum lang ito guys, open box na aluminum. Galing ito sa mga aluminum center, gawa ng my sliding door guys ba. So pinold ko lang siya guys, ginawa ko siyang square. So ito yung lalagyan natin ng guys, ng DIY amplifier natin. By the way guys, nagawa ko na pala yung mga circuit natin. So ito yung gagamitin natin guys. Ito siya, ito yung amplifier natin, mainboard nya, stereo ito guys. Yan sa ilalim. Simple lang ito na amplifier guys, hindi din ito gaano kalakas. Tama lang guys, pang bahay lang. Sabi kasi ng may-ari guys, wala daw siyang sound sa kanyang bahay guys ba. So gagawa natin ng paraan. Kahit hindi lang daw gaano kalakas guys, ang importante raw meron daw siyang mapaglibangan doon sa kanilang bahay guys ba. Bawa umuwi siya galing trabaho, nanonood siya ng video ng kanyang cellphone, so pwede niyang i-connect dito sa ating gagawin na amplifier guys. So ito yung mainboard guys, ito naman yung ginamit nating tone control. Ito siya, bass and treble, wala na itong mid guys, bass and treble lang ito. So dyan siya nakaposisyon guys, dyan siya nakalagay. Tapos ito yung natin guys, yung power supply circuit. Ito siya guys, dito siya makalagay guys, dyan. So yan siya. Tapos ito yung ginamit natin na guys, na power supply. Ito siya. So power supply ito guys, galing ng component din. Yung power supply ng component guys na luma na ba, tapos hindi na mapakinabangan yung guys, mga piyesa niya kasi marami ng sira. So binaklas na lang natin yung power supply niya. So dito yung nakalagay yung heatsink natin. Ito, yan yung gagamitin nating heatsink guys. May bolt pala dito sa guys. So tarin muna lang natin. So yan, ganyan. So may 4 lang itong transistor na gagamitin ko guys. Dito, itong 4 na butas na ito, dito natin ilalagay yung power transistor. Ito yung gagamitin kong transistor guys, yung 2SC5200 at saka 2SA1943. So per channel natin guys is dalawa lang. Total 250 watts lang naman na speaker ang gagamitin nito guys, magkabilaan, dalawa. So ito na lang yung natin guys, gagamitin.
Tapos lalagyan din natin ito ng ano guys, ng blower, yung auxiliary fan guys ba. So dito natin ikabit yung auxiliary fan nya. So gilid ng heatsink yan guys, dyan. So dito yung ano natin, heatsink. So ito yung magsusupply ng ano sa kanya, yung ito ang magsisilbing cooling system niya guys, itong blower. Tapos lalabas ang ano niya guys, yung hangin niya dito sa kabila. Ito may butas din dito sa gilid. So ayan siya. So dito sa kabila, dito guys, kita ko muna yung dito sa harapan. Dito makalagay yung ating ano guys, yung Bluetooth player natin. So hanapin muna natin yung Bluetooth. So ganito na ano lang ang ilagay natin guys. Ito yung nabibili lang natin sa ano guys, basta online. So ayan, diyan natin ilagay. Tapos dito guys, ito yung master volume nya. Ito yung ano natin, power indicator. Tapos yung power switch natin. Ito naman yung tone control guys, bass ito, saka treble. Tapos balance dito guys. So sa ano naman natin guys, sa kabila naman natin. So dito guys, ito yung ano natin, dito natin ilagay yung ating terminal speaker. So ito siya guys, yan. Tapos yung auxiliary input naman natin guys, dito. Yan. Dito pala guys, dito makalagay yung ating fuse. Yan. Diyan. So dito sa itong butas na to guys, dito yung dadaan yung ano natin, AC plug natin galing ng power supply. So ayan guys, ito na ang ano, final na gagawin natin ngayon. Iwa-wiring ko na lang ito ngayon guys. Baka pagkatapos update ko kayo guys kung ano na ang forma ng ating ginawang DIY amplifier. So ayan guys, mamaya ulit. 2,000 years later. Ito na ngayon ang finished product natin guys. Natapos ko na siyang i-wiring. Ito na, nakalagay na siya sa ano guys, sa kanyang case. So ayan na siya guys, yung power supply natin, transformer, yung circuit board ng power supply. Ito yung maliit. Ito sa ano to guys, sa blower. So ayan. So dito guys, ito yung ano natin, regulator, voltage regulator natin guys. Kasi ginamitan ko siya ng voltage regulator guys, kasi yung tone control natin na ginagamit is yung maximum na voltahe niya guys, nakakainin is 12 volts up to 15. So yung supply na natin na ginagamit guys, ito yun. Ito yung blue guys, ito separate, ito pang tone control, ito na power supply guys. Inisa ko na lang siya guys ba. Ito yung nagsusupply ng main amp natin, ito yun, mga diode na 6 amperes. Tapos itong maliliit na diode, ito yung nagsusupply sa ating tone control guys. So wala akong dito sa ating output guys na power supply, wala akong mahanap dito guys na ano, 12 volts lang ba. So ito guys, output niya maliit lang to guys, nasa 0.28 volts AC lang ito. Tapos itong pangalawa niya naman niya guys is 23. So wala tayong mahanap na 12 volts. Merong 14 volts dito guys, ito, pero half wave lang siya. So dito na, ito naman ay nagre-range lang siya ng 2.5 volts guys. So sobrang liit ng voltahe niya.
Wala tayong mahanap guys na supply para sa tone control. So ito na lang ginamit natin. Ito yung 23023. Tapos gumamit ako ng regulator dito na side guys para ma-drop natin ang voltahe into 12 volts. So ito siya guys. Gumamit ako ng voltage regulator dito. Siguro alam niyo na naman ito guys. Ito pala yung 7912 guys. Ito naman sa kabila is 7812. So ayan, nag-drop siya guys 12 volts. So sinupply natin ng tone control. So ayan na. So ito yung finished product natin guys. Ayan siya. Ito yung DIY MP3 player natin na binili lang natin guys sa online. Ito yung power switch niya, bass, treble, balance at saka master volume niya guys. So dito sa kabila guys, dito yung sa gilid naman niya, dito yung auxiliary fan na nilagay natin. Binutasan na lang natin guys para siya, may pasukan ng hangin ba. Sa kabila naman doon yung lalabas yung hangin natin guys. So dito tayo sa likuran guys. Yan. Likuran naman tayo. Yan siya guys. Ito yung speaker terminal natin. Auxiliary input. Kung sakasakali mang gagamit siya ng guys, DVD player or anumang gadgets na pwedeng i-in dito. Pwede dito guys. So, saksakan ng antenna. Yung fuse natin guys, at saka ito yung AC cord na naman natin napupunta doon sa main outlet natin, power supply. So hali kayo guys, samahan nyo ako, i-sound check natin tong ginawa natin na DIY amplifier. So sana guys makatulong ito sa inyo. Baguhan, mga idea lang ito guys. Mga basic lang na idea guys. So sound check natin guys. Power on natin. Yan. Yun. Hindi ko na ito linagyan ng guys, soft start kasi hindi pa dumating yung order ko sa online ba. Direct na lang siya guys, at least paktado naman siya. May mga circuit protection naman siya, nilagay ko yung fuse natin sa So yan, naka-try natin yung tuner niya guys, kung okay ba. D8 na speaker guys ba, kasi yung speaker ko na malalaki na doon sa loob. Ito lang kasi yung speaker na hand carry ko guys ba, madali lang nating buhatin. So ayan. Naka-line in na siya guys. Yung Bluetooth naman dito sa yun, nakakonect na sa ating cellphone. Try natin i-loadan ng audio guys. Yun. Yan. Ito na lang guys, hinaan baka makapiright tayo guys. So ito na lang yung puli guys. Sa susunod baka may mga mga symbol tayo na mas malalakas pa dito. Try ko sa inyo i-share guys. So itong amplifier na to guys is pang bahay lang kasi ng may-ari. Gagamitan lang niya ng guys ba, yung mga speaker ng component ito guys, maliliit lang. So hindi din ganong kalakasan itong amplifier na ito guys, pero sa tingin ko magugustuhan din niya ito.
Kasi almost complete na naman yung ano natin dito guys, nilagay na package ba. May Bluetooth na, updated na siya guys. Tapos yung power amplifier natin na nilagay, garantisado naman ito guys. So sige guys, hanggang sa susunod uli, sa mga viewers natin dyan na hindi pa nakapag-subscribe sa ating channel, kisuyo naman po guys, kahit na po ng subscribe na rin po ng aking channel, at paki-like na rin and share guys, pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video guys. At comment down below naman kayo guys kung mayroon na kayong naranasan na ganito guys ba, mga DIY din ninyo sa ginawa niyo sa inyo guys ba, para maka-idea naman ako. So sige guys, maraming salamat sa inyong panonood.